Biyernes, sina William at Ana ang sabay na maalam mula sa House of Second Chances. The only consolation we have is when we get to go out together. Yes. If it's just better than going out alone, Exactly. mag-isa. Kasama ko dad ko. We've been together for like a month, pero we've bonded so much, and thank you for lifting my self-esteem, for making me feel na I am someone na I'm important, and miss ko kayo. All of these experiences, all of the lessons, talagang I treasure them and I hold them to my heart, and I'm so thankful for this once-in-a-lifetime experience. And, For our second chance. Yes, for our second chance. 6 na lang sila at may 15 araw pa. Sino ang tatagal to get that second chance, that second life, dito sa 30 Days? Sa bawat pagsikat ng araw at paglubog nito, may mga buhay na magbabago. Saksi ka sa lahat ng mangyayari. Pangalawang pagkakataon. Pangalawang buhay. Everything begins and ends in 30 days. Sa pagtakbo ng 30 days, walang pasubali ng inilatag ng mga second chance takers ang kanilang puso at kaluluwa. Sa pagpapaunlad ng kanilang galing, nabunyag ang kanilang mga pinakamalalim na paniniwala, mga takot at kahinaan. Ngayong linggo, ang pagsubok ng 6 na natitirang second chance takers. Harapin ang mga ito. Pag nagkaka-girlfriend kasi ako, lagi kami magkaaway ng mami ko. Kasi feeling ko ako yung maatraso eh. Di ba parang ano yung right ko para i-care kita ngayon, hindi pa ako nagsasorry sa'yo formally. Sad ako kasi yung sister ko ngayon. Parang meron kaming gap. Sinisisi mo ba ako sa pabagsak ng karir mo? Oo. I will never take advantage na ganyan kasi unang-una mahal ko asawa ko. We've been together for how many years? Pinakasalan ko siya. Dino Guevara, ex-matinee idol, na ipinagpalitang kasikatan for a life kasama ang asawang si Kim De Los Santos. Si Kim para sa akin trophy talaga. Siya ang pinakamalaking trophy at ipagmamayabang ko sa buong mundo. Pag-ibig na sinusubukan, Hindi ko naman dinideny na isang taon na ho kaming kasal. Civil wedding. simula't simula pa lang, His career, for me din. So parehas kami. Parang nagsasama kami dalawa na walang career. Parang ano mangyayari sa atin bukas? Bahala na. Basta magkasama tayo. Parang ganon. Never ko niresent. Kaya nga yung team song namin is Love is All That Matters. Hindi naman namin kailangan actually patunayan sa kahit kanino man o kahit ano. Kumbaga ako, pinapatunayan ko lang kay Kim na mahal ko siya at siya rin pinapatunayan niya sa akin. Kaya kahit anong mangyari, kumbaga basta importante nagmamahalan tayo. Love ko talaga. As in, lahat. As in, his flaws, yung pagiging sobrang confident niya, tactless niya. So parang in return, kahit anong itsura ko, minahal din niya ako. Pinakita niya sa akin yun na, alam mo yun, yung sinabi niya sa akin, ikaw at ikaw pa rin ang pakakasalan ko. pag-ibig na sinusubukan, magpasa hanggang ngayon. Nung nangangampanya siya, talagang sobrang yung relationship namin parang hello. Kasi everyday kami nag-aaway. Tapos, dumarating sa point na tinitingnan niya ako na para akong nagger. Hard. As in hard talaga. Tapos when he lost, sinabi ko na sa sarili ko, parang tinanggap ko na tagilid. Nung 3rd or 4th day ng counting, tinawagan ko siya, "Be, punta ka dito. Kailangan ka dito." Pagpasok ko ng car, in-explain ko sa kanya yung situation na, "Be, tagilid." Yung itsura niya, umiiyak siya. Kasi awa ako sa kanya kasi hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Hindi ko alam kung paano ko siya i-comfort. Tumating sa point na parang hindi kami nagkakaintindihan. Na nag-away kami talaga. Sometimes nga as in gusto ko na umalis. Parang ayoko na. Sabi ko, what am I doing here? What am I? Hindi ko alam I was lost. Totally.
Nung dumating yung 30 days, na ako nag-push sa kanya, siguro na feel niya na parang, ewan ko, parang siguro I helped him in some way. So doon naging okay yung relationship namin. Nagsimula to, it was me. Everything he shared with me. I watched the show, para akong fan. Literally. I buy blank tapes, tapos nagre-record pa ako talaga. Tapos yung comments niya, the way he acts, sasabihin ko, Hoy be, masyado kang mahangin dito. Bakit gano'n ang sinabi mo? Masyadong ganito, ganyan. Tapos he listens. So parang feeling ko, hey, I'm part of his life again. Sa pananaw ni Kim, ngayon pa lang, nakakuha na sila ni Dino ng second life, ng second chance. Kaya't minarapat ng 30 days na bigyan din sila ng chance. Pagkaraan ng 6 na taong pagsasama to renew their commitment to each other. Pero sa likod ng kasiyahan, may nakaamba pa ring pangamba at kalungkutan. Para kay Kim, siyempre, una-una gusto ko magkaroon ng anak sa kanya. It's been 6 years o 7 years nga. We're trying really hard. Kailangan ko ng anak. Dahil kung hindi, iiwan mo ko. Iba pang pagsubok sa buhay ni Kim at Dino, ibubunyag mamaya dito sa 30 Days. Taliwas sa inaasahan ng marami, nakayanan ng murang pagmamahala ni Dino at Kim na tumagal sa harap ng maraming pagsubok. Ngunit ang kanilang pagsasama ay malayo pa sa pagiging perpekto. Iba yung meron si Kim ang hirap i-explain. Merong something sa kanya na hanggang ngayon hinahanap-hanap ko pa rin kung ano yun, kung bakit ganito ko siya kamahal. Una, para kay Kim, siyempre, una-una gusto ko magkaroon ng anak sa kanya. Gusto niya. Ayaw eh. Nung una, siguro, ang pagkakalam ko, emotionally, hindi pa siya ready. Pero pinacheck namin at nalaman ko na, yun nga, may thyroid siya, polycystic ovary siya, kung ano-ano pa. Pero anytime, pwede siya magka-anak, bibigyan lang siya ng fertility pills ata ang bibigay sa kanya. Pero maapektuhan yung bata. Kasi dahil sa thyroid. Sabi niya, bakit ganito? Kung kailan daw siya handa. Sa asawa niya, sa babaeng mahal niya, siyempre gusto niya magkaanak, hindi siya magkaanak. Masakit sa akin yun. Sakit. Masakit talaga sa akin. Kasi yung taong pinakamamahal ko, bakit hindi ako bigyan ng anak, di ba? Nakikita ko sa itsura niya na gusto niya talaga magkaanak. Siyempre gusto ko makita ko na itsura na Little Kim and Dino. Kaya sabi ko, nagdadasal ako. Ako kasi, nasa stage na hindi ko muna pinapakita sa kanya na ito yung main concern ko. Although ito talaga, na gusto ko talaga mag-anak. Kasi alam ko nasa stage siya na nadidepress siya eh. Kasi kaya nga siya tumaba rin ng ganito, siguro dahil talagang very depressed siya. Proud ako sa'yo. Proud ako na lahat pinaghihirapan mo. Kahit pinaghihirapan mo, wala kang ginagawang mali. Hindi ka tumatakbo kung saan-saan. Kahit alam kong nahihirapan ka, takot din ako na What happens if they say that I can't have a kid? Na ang pinakasinasabi mo sa akin always, pag wala tayong anak, kailangan ko ng anak. Baby, you're all that I want when you're lying here. Dahil kung hindi, iiwan mo ko.
mahal ko si Kim at gusto kong magkaroon ng anak sa kanya. Sana magsibol yung pagmamahal. Kumbaga, yun yung ano ko eh. Pero, siguro, but now I guess hindi pa ako ready. Eventually, siguro in the future, baka tanggapin ko kung wala talaga, di ba? Pero now, I'm just being honest, no? Now I'm not ready. Pero be, I'll try. And I'll keep praying. I love you so much. God knows how much I love you. I'll always be here for you. All that I want when you're lying here in my arms. Finding it hard to believe we're in heaven. Meron dito. Mamaya, isang malaking sorpresa ang sasalubong kay Dino. Skip ba yun? Paano niya to tatanggapin? Abangan sa pagbabalik ng 30 Days. Too hard to see we're in heaven. I want when you're lying here in my Isa si Dino sa mga pinakadeterminadong second chance takers. Sa bawat pagsubok na kanyang sinusuong, kita ang matinding paghahangad ni Dino na wag nang pakawalan ang pangalawang pagkakataon. Abala ang lahat sa paghahandang ginagawa sa Solea Garden para sa renewal of commitment ceremony nila ni Kim. Ang bulaklak, Ito ba yun? ang cake, ang mga bisita, at si Jenilyn Mercado na siyang aawit sa dalawa habang muli itong manunumpa ng pagmamahalan. At sa lahat ng ito, walang kamalay-malay si Dino. Si Kim ba yun? Si Kim nga! Ang ginagawa mo dito? Sino kasama mo? Si Kuya! Wow, ang ganda mo naman ah! Dear babe, these past few months have been a roller coaster ride for our marriage. We have been through so much together that there were times that letting go seemed the best solution. We're both not perfect. Our marriage isn't perfect. But we still manage to stay together. I guess love is all that matters. Babe, I just want you to know that I could never imagine myself ever loving anybody else as much as I love you. I just hope that you feel the same way. I love you so much. I promise I will always be here for as long as you stay loyal to me. I love you so much. We're in heaven. Baby, alam mo na mahal na mahal kita. Although na baka feeling mo na hindi yun ang pinapakita ko sa'yo. Pero I will marry you 100 times. Kaya na kailangan prove ko sa'yo na mahal na mahal ko. All of my life I have searched for a love I have no regrets in my life.
Sana ganun ka rin. Malaki ang ipinagbago ni Dino. Mula sa Dino Guevarang sumikat at nawala, ang Dinong makikita ngayon ay pukado at determinado. Natuto ng magpahalaga sa panahon at pagkakataon para kay Kim, sa mga anak niya at sa kanyang sarili. Siyempre masaya. Sobrang saya, no? Siyempre, happy. Parang- Parang newlyweds. Oo, tsaka Diba? parang makikita mo na hindi nawawala yung magic, di ba? Parang nandun pa rin eh. Ano klaseng magic ba yan? Abracadabra. Pumayat ka na. Nararamdaman ko ngayon, lalo na nung hinag niya ako, paulit-ulit yung sinasabi na mahal na mahal niya ako. So parang feeling ko, ang saya, ang sarap ng feeling, hindi mo ma-express. Ang saya-saya ko ngayon. Talagang totoo, mahirap i-express yung nararamdaman ko ngayon. Love you. Higit ang pagnanais sa pagkakataong sumikat muli. Ang hangad ng programang ito ay iharap sa mga second chance takers ang ikalawang pagkakataong isaayos ang buhay. Itama ang mga maling desisyon o pawiin ang duda para sa mga pagkakataong pinalampas noon. Walang makakatanggi sa isa pang pag-asa for Second Life, a second chance na mag-uumpisa at magtatapos in 30 days. Bukas, sina Raven at Diego naman ang haharap sa isyung matagal-tagal na rin nilang iniiwasan. Pagkausap ng masinsinan at kung sakali magkapatawaran. A second chance at friendship o higit, dito lang sa 30 days.